Sinubukan kong magbisikleta ng alas 2 ng hapon para magpapawis. Nagsimula nga pala ako sa Purok 7 ng Rizal, Santiago City, Isabela. Sa tindi ng init, nakalimutan ko pa magdala ng tubig. Pero okay lang yan dahil marami naman tindahan na madadaanan. Medyo matagal nga pala akong hindi nakapag-bike kaya dito muna ako sa malapit. Unti-unti lang ang pagpadyak hanggang bumalik sa dati para makayanan natin ang susunod na long ride. Mahirap kasing sumabak sa mga long ride pag wala ka sa kondisyon. Kaya eto, sa malapit lang muna tayo hanggang bumalik sa dati. Kahit mga ilang araw lang siguro sapat na to para makasama na sa mga long ride. Etong taon kasi nito bilang lang ang mga ride ko. Kaya kailangan kong pumadyak pa unti-unti para hindi ako mahirapan sa susunod. Sobrang init ng panahon kaya yung mga tropa natin nakapadyak dyan. Dapat dahan-dahan lang kayo. Ingat kayo lagi. Huwag kayong bubuntot sa mga sasakyan. Sa likod ng sasakyan, dapat nasa gilid lang tayo para makasiguro tayo sa mga kaligtasan natin. Pag nadaanan nyo nga pala yan, ibig sabihin nasa San Andres na kayo. Nasa boundary na kayo ng Mabini. Malapit lang yan sa may mismo City Hall. Nandito na nga pala tayo sa may City Hall, dahan-dahan lang at maraming sasakyan. Dito madalas may traffic. Kung ayaw nyo nga palang mga traffic, pwede kayong shortcut sa Buenavista. Ang labas na nun sa may sentro. O pwede din naman, doon kayo dumaan sa may bypass. Ang labas naman na nun sa may Sinsayan na. Balamban Festival nga pala ngayon sa Santiago kaya always maraming tao dito. Kaya yung sasakyan dagsa rin. Eto na nga pala yung City Hall ng Santiago. Kung mapapansin nyo, ayan, Balamban ang nakalagay dyan. Ito na kasi yung buwan ng Balamban Festival ng 2024. Nakalampas na nga pala ako ng City Hall. Kung ikaw ay driver ng tricycle o ng motor, mag-ingat kayo dyan. Tingin muna kayo sa may akasya na yan. Minsan kasi may nakapwesto dyan na namamara. Kung wala kayong lisensya, paso ang rehistro nyo, tingnan nyo muna mabuti. Nandito na pala ako sa may Circle Mabini, Santiago City. Pag kumaliwa ka, yan ang papuntang Tugigaraw. Pag kumana ka naman, yan ang papuntang Manila. May building nga palang ginagawa dyan, hindi ko lang kung anong mall yan. Nakapasok na nga pala ako sa tulay ng Kalaw. Itong tulay na to, ito yung papasok ng palengke ng Santiago pag galing ka ng Tugigaraw. Hindi ka pwedeng sumalubong dito dahil one way lang to. Kapag sumalubong ka rito, uhulihin ka ng mga dipos dyan. Always pa man din may nakabantay dyan. Dalawa kasi yung tulay na to sa Kalaw, isang papasok at saka isang palabas. Kali itong dinadaanan ko, ito yung papasok ng palengke ng Santiago. Ayan, nakikita nyo naman City of Santiago. Nandito na ako sa malaking simbahan sa bayan. Ginagawa pa rin yan hanggang ngayon, matagal-tagal na rin yung inaayos. At patuloy pa rin pinapaganda. Sa sobrang init ng hapon, wala kang makikitang maglalakad sa kalye. Mga sasakyan lang ang makikita mo at makakasalubong sa hapon na to. Nandito na nga pala ako sa Sinsayon. Madadaanan mo to pagpapasok ko ng Cordon. Dito ako madalas dumaan pag nagde-deliver ako ng chicharon papunta ng Cordon. Yung tindahan na yan, suhay ko ng chicharon yan. Bali ang sideline ko lang pala kasi yung mag-deliver ng chicharon. Sa Santiago hanggang Cordon. Minsan sa Quirino nakakaabot ako. At pagdating ko nga pala sa lugar na to, boom! Sakto na flat yung gulong ko. Kaya yun, medyo tinamad na ako. Hinantay ko lang matapos yan si Manong para ma-vulcanize yung gulong. Ito yung tinatawag na minsan ka na lang magbike. Suswertihin ka pa. Literal, di ba? Ito nga pala yung vulcanizing shop na maliit dito sa may parting Sinsayon na. Pagkatapos ko nga pala magpa-vulcanize, dumiretso pa ako ng konti. Nagdadalawang isip pa kasi ako kung uuwi na ako, kung magbabike pa ako ng malayo-layo ng konti. Ito na yung resort sa Sinsayon, ang Spring Garden. Pagkatapos dyan, nandyan na yung checkpoint. Lumayo pa ako ng konti para naman makita ko yung itsura ng mga bukid ngayong panahon na to na sobrang init. Grabe nga yung itsura ng mga bukid ngayon, talagang tuyot na tuyot oh. Hanggang ngayon kasi wala pa rin patubig. Pero balita ako sa darating na may 8 na magkakaroon ng patubig. Kawawa talaga yung mga farmers ngayon kapag ganito panahon. Grabe lang ah. Grabe yung mga palay. Tuyot na tuyot talaga yung mga palay eh oh. Kaya tuloy sobrang tumal ng negosyo. Ano mo, tuyot na tuyot oh. Deads talaga ang negosyo ngayon ng palay. Apektado lahat ng tumal. So paano, hanggang dito na lang to. Babush, hanggang sa susunod.